Sumusweldo ka ba pero bakit parang kulang? Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa. Halos lahat ng galaw natin may katambas na buwis. Kung nagtataka kayo magkano pong buwis ang binabayad natin, pag-usapan natin to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, medyo mainit-init tong usapan na ito. Buwis. O para sa mga iba, ang tawag nila buwisit. Pag-usapan natin ang realidad ng buwis ng Pilipinas at kung bakit kailangan ba tayong magtanong, magising at syempre naman mapukaw ang ating damdamin. Alam nyo ba pag tayo sumusweldo, hindi po yan buo dahil kasama po ang tinatawag na income tax, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So ang 20,000 pesos na sahod mo, ang ending niyan more or less siguro mga 20% ang nawawala. So yung 4,000 pesos, 16,000 na matitira sa'yo. Hindi pa kasama lahat ng iba't iba pang buwis na bawat galaw mo aside from what you're working. Tatandaan mo on top of the personal income tax, from 0% to 35%, depende sa income mo, lahat po ng ating purchases ay may 12% VAT. Dati po, mababa lang po yan, in-expand lang po yan, naging 12%. Ibig sabihin, tubig, kuryente, load, pagkain, gasolina, sardinas. Kaya kahit anong tipid natin, hindi ka makakalusot sa 12%. At kung nag-ipon ka sa bangko, may bagong batas na naman, di ba? Yung tinatawag natin na 20%. Kunyari, kumita po kayo, 100 pesos na interest. Hindi po 100 pesos na makukuha nyo. 20% na po ay matatanggal po. So, ang ibig sabihin po niyan, ang makukuha nyo na lang po ay 80 pesos, 20% yung withholding tax. Pag nag-ipon tayo, whether short term or long term. Yan na po yung bagong batas. At kung gusto mo magbakasyon abroad, ay alam nyo ba, may travel tax. Sa economy po lang, 1,620. Kung business class, mas pataas po yan. At kung gusto mo syempre mag-relax, manood ka ng mga Netflix, Spotify, alam nyo ba, may 12% VAT na rin ngayon. At nagmana ka ng bahay sa lolo mo at hindi po resibo. May additional congratulations, magbabayad ka na naman 6% estate tax. Kunyari, ang mana mo ay 1,060,000. Kung 10 million, 600,000. Pag nasa pangalan mo naman, yung yearly, yung tinatawag nating real estate property, meron tayong real estate tax naman. Depende yan sa assessed value. At kung ikaw ay nagbenta ulit ng property, ay meron ka na naman 6%. Yung capital gains tax. But wait, there's more. Pag may pinadala ka naman si Kuya OFW, may buwis na naman yan. Ganon din, kumuha ka ng birth certificate, NBI clearance, passport, may bayad lahat yan. Lahat ng galaw po natin, meron po tayong babayaran. Ito pa, bumili ka ng kotse, may VAT din po yan. Nanalo ka sa loto, 20% po yan. Kung nanalo ka ng 1,800,000 na makukuha mo. Ang tanong, bakit ba ang dami nating tax? Kasi nga, pambayad daw sa mga essential goods and services para magpatakbo ng gobyerno. Kung walang pumapasok na pondo, syempre walang panggastos. Pag walang panggastos, syempre mapabangkarote. Ang tanong, saan ba napupunta lahat to? Sabi, sa public hospital. Pero ang tanong naman natin, kompleto ba gamit? May gamot ba? Kamusta naman sweldo ng nurses at doktor? Sa public school. Question, maayos ba ang pasilidad? Kamusta ang sahod ng mga guro? Sa transport sector daw, may road users tax pa. Ang question, bakit wala tayong sapat na suporta sa mga public service like jeepney, bus drivers, tricycle drivers? Napupuntan tax natin sa pagbabayad ng utang. Ang tanong, nababayaran ba talaga o dumadagdag lang ang utang? Sa infrastructure, the question, bakit tayo may mga sirang kalsada, di ba? At the same time, hindi tapos na mga projects. Ladies and gentlemen, bawat sentimo ng ating buwis, pinaghihirapan mo. Hindi to charity, hindi to donasyon. Karapatan mong magtanong at maningil. Alam mo, ang serbisyong publiko ay hindi po favor. Hindi po dapat natin pasalamatan ang mga politiko dahil ang pera po hindi nanggagaling sa kanila. Nanggagaling po yan sa taong bayan. Kaya ang tanong ko po sa inyo, alam mo ba itong mga buwis na ito na binabayaran natin o deadma lang tayo? Nonchalant. Kaya titignan nyo gumawa na ako ng screenshot ng lahat ng taxes. I-download nyo na itong mga chart na ito para malaman nyo saan napupunta po ang buwis at saan mga buwis na pinapataw po sa atin. Ngayon, alam mo na, lahat tayo dapat magising na. Lahat tayo dapat magtanong na. Lahat tayo dapat manindigan at manghingi ng tunay na serbisyo sa ating gobyerno. Ikaw, ano sa palagay mo? Nakukuha ba natin ang tamang serbisyo na galing sa ating gobyerno o hindi? Mag-comment kayo sa comment section. This video is intended for educational and awareness purposes only. Hindi po ito ginawa para manira ng kahit sinong tao, institusyon o partido. Layunin lang namin ay magmulat, hindi mang-udyok ng galit. Ang buwis ay bahagi ng ating buhay bilang mamamayan at karapatan natin na maintindihan kung paano ito
ito gumagana at saan ito napupunta. Let's use this as a starting point for respectful conversations, not division. Magkaisa tayong lahat sa layuning mas mapabuti ang kinabukasan ng bawat Pilipino.